Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige, inanayahan ko po ang lahat na tumayo. At muli, tayo po ay nagkatipon-tipon sa tahanan ng Panginoon upang mag-alay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen! Amen! Tunay nga, Panginoon, ang aming mga labi, ang aming mga kamay ay sa iyo lamang magbibigay ng papuri. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis ang galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galak.
Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito.
puso. Kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nananatilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ngawit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nananatilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ngawit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Tunay nga, Panginoon, ng puso namin ay nagagalak at sumisigla sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy mong dinggin ang awit ng aming mga puso. Hallelujah! Kung mayroon lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay.
dagat na hindi napapagal. Sa pag-aalon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Na hindi napapagal. Sa pag-aalon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-aalon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin, kalakip ng awitin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, manghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, purihin ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, tataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami iyong lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ang nilikha, lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Nararapat kang papurihan. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkulob mo sa amin. Salamat dahil ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Nilikha mo kami, Panginoon, para sa iyo, para sa iyong pangalan, para sa iyong kadakilaan. Pwede po ba nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, ang puso ko ay para lang sa iyo. Panginoon, ang puso namin ay para lang sa iyo. Ang puso ng aming simbahan ay para lang sa iyo, Panginoon. Ang aming katauhan ay para lang sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon,
Lumikha ka sa amin ng puso na katulad ng aming Panginoon. Ang puso na hindi nagkakait ng kaligtasan, hindi nagkakait ng buhay. Ang puso na hindi nagpapagal, na hindi na walang humpay na umiibig. Ang puso na buong-buong tapat sa iyo, Panginoon. Ang puso na laging magsasabi, laging luluhod sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian, ngayon, bukas at kailan pa man. Purihin ka, Panginoon. Nararapat kang purihin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Muli, Panginoon, tanggapin mo ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Bless po ba tayo sa ating praise and worship team? Amen. Isang palakpak naman po niyan para sa kanila at sa ating Panginoon. Po, isang karangalan pong muli na kagalakan na narito po sa inyong harapan upang mag-share po ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, bago po tayo pumasok sa mensahe ng Panginoon na nais po niyang i-share sa bawat isa sa atin, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos ng buhay, Diyos ng pag-asa. Panginoon, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay at kalakasang hatid, Panginoon, ng iyong walang hanggang biyaya sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami nga po ay nakapagtipon, Panginoon, upang patuloy na saliksikin, alamin, O Lord God, ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo po na sa aming pag-aaral, Panginoon, wala pong maging distraction. Manapa, O Lord God, maituon namin ang aming mga puso't isipan sa mensaheng nais mong ipagkaloob sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at maging ganun din po sa aming mga kapatid na hindi po namin kasama sa loob ng iglesyang ito. Kundi, Panginoon, na nasa kanila pong mga tahanan at nanonood, Panginoon, via live streaming. Buksan mo ang kanilang mga puso't isipan at hayaan mo ang banal na spirito ang maglagay, Panginoon, ng tunay na kagalakan at kapayapaan, hatid ng pagpapala ng mensahe mo sa umagang ito. Salamat po ng maraming, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang walang hanggang papuri, pagdakila at pagluwalhati. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan po, makikita po natin sa screen. At bago po ang lahat, binabati ko po muli yung ating mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng bansa at maging sa iba't ibang lugar. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nanonood po ng ating live streaming sa mga oras po na ito. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko nga pong Gratitude Overflow. At hango po yan dun sa Colossus chapter 2 verse 7. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. At ang paksa po na yan ay, ang text po natin ay mula po verse 1 to 7 lamang ng chapter 2 ng Colossus. Sabi nga po, ang iglesia po ay dinisenyo ng Panginoon para sa kanyang mananampalataya. Kung saan, dito po ginaganap yung ating mga hain, mga handog at papuri. Ito ay itinatag na ang sentro ay ang Panginoong Hesukristo, na kung saan nagiging sangkap upang siya ay makilala ng lubusan. Masasabi natin na ang iglesia ay tulad po ng isang ospital. Diba? Sa ospital, marami po tayong nakikita.
nasamot-saring sakit, aksidente, na pumapasok po sa loob ng ospital. Para ano po? Para gumaling at gamutin. Ganon din po yun sa loob ng iglesia. Tayo po ay nagkakatipon, pumupunta ang mga may sakit at gumagaling po. Sa pamamagitan ng dakilang Diyos, tayo ay nagiging karapat-dapat maghandog sa kanyang iglesia. Kung ganun po, kung ito yung rason kung bakit itinatag ng Panginoon ang iglesia, ano yung marapat nating gawin bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang iglesia? Dito po aralin natin yung maiksing mensahe na nais pong ipaabot ni Apostol Pablo, hindi lamang sa mga taga-Colossians, Laodicea, kundi sa bawat iglesia na naririto po sa ating mundo. Sige po, samahan niyo po ako sa ating text sa umagang ito. Sama-sama po nating basahin. Verse 1. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. At sino raw po yun? Walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya ni Kristo, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ninuman sa pamamagitan ng mga pang-akit na pananalita. Kahit na ako ay wala riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Ano daw po yung sabi diyan? Mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Gusto ko lang pong ulitin yung verse 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Sa saling English po, di ba, rooted and build up in Him, Christ Jesus. Strengthen your faith na kung saan naituro yun sa kanila at sa atin. And always be thankful to God. Diba? Magpakasalamat. So dito po, aralin natin at sagutin natin yung isang katanungan. And bakit marapat nating pasalamatan ng iglesia kung saan po tayo nabibilang o kung saan tayo nakipag-isa? Unang puntos po, dahil ito ang nagtuturo sa atin upang mabuklod tayo sa pag-ibig. Or in other words po, pag-isahin tayo sa pag-ibig. Unite us in love. Sabi nga po dyan kanina, nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Sinusulatan po ni Apostol Pablo yung iglesia ng Colosas. At the same time, nais niyang iparating din yung kanyang mensahe dun po sa iglesia ng Laodicea. Bakit? Ito pong brief background po, itong sulat na to, around 58 to 62 AD. Diyan po yan nasulat. At naisulat po yan nung si Pablo po ay nasa loob ng kulungan. Kaya gano'n na lamang yung kanyang intensyon na, di ba sinabi diyan, pagsisikap ko para sa inyo. Para kanino daw? Dahil nakikipaglaban po siya. Hindi sa physical, kundi sa spiritual. Dahil siya ikinulong dahil lamang sa pag-share ng salita ng Diyos. At yun po yung nais niya. Ginagawa ko ito upang palakasin ang loob po nila at maging sa ating panahon na hindi natin siya nakita ng personal. At huli, upang mabuklod tayo sa pag-ibig sa Diyos. Di po ba, kuminsan, sabi nga po, yung pagkakaisa o yung unity, yun daw po yung mahirap sa loob ng iglesia. Sangayon po ba kayo doon? Diba? Bakit? Kasi syempre, diba, iba-iba po tayo ng pag-uugali, iba-iba tayo ng gawi, iba-iba tayo ng gusto.
Pero bakit nandun tayo sa loob ng iisang katawan ni Kristo? Dahil po yun sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos yung nagbubuklod kung bakit nandito po tayo sa loob ng iglesia. Ito ang panawagan ng apostol para sa iglesia sa Colosas at Laodicea na siyang nangaral po sa kanila. Binahaginan ng apostol at ipinakilala ng apostol na tanging kay Kristo matatamo natin ang kaligtasan. Nais din po ni Apostol Pablo na pagbutihin nila ang pag-ibig na kanilang naranasan nang sila po ay makipag-ugnayan o makipag-isa sa ating Panginoon. Isipin nyo na lang, paano kung pinabayaan na tayo ng mga apostol? Hindi po nakarating sa atin yung salita ng Diyos. Kahit na buhay nilang naging kapalit, masusi pa rin nilang pinagpursigihan na i-share, ikalat yung salita ng Diyos. Nang sa gayon sa ating henerasyon, marating natin at makumpleto yung sinasabing Bible. Malinaw sa kanila ang pag-ibig ni Kristo na kanila pong naranasan. Ang tanong, sa atin po ba malinaw yun? Sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Philippians, ang mamatay kay Kristo ay isang pakinabang. Diba? Sino ba si Pablo? Siya po, kung titingalain natin ngayon, ay isang papa. Nasa kanya na lahat ng karunungan, kayamanan, kasikatan. Pero anong sinabi niya? Inari kong kalugyan ang lahat ng mga bagay, makamit ko lamang si Kristo. Ang kagalakan ni Apostol Pablo ay pagpatuloy ang kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, inihayag niya ang hiwaga na sa mahabang panahon ay nailihim po sa salit-saling lahi. At ang pag-ibig na ito ang magbubuklod sa atin bilang isang mananampalataya, bilang iglesia. Alamin natin, ano daw po ba yung hiwaga na sinasabi dyan ni Kristo? Pagpapahayag ng hiwaga ni Kristo, pinangaral ni Apostol Pablo si Kristo upang maunawaan nila yung hiwaga, yung mystery, na dahil kay Kristo ay nagkaroon sila ng pag-asa na makapiling ng tao ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Kasi pagbabalikan niyo po yung Old Testament, di ba? Wala pa po si Kristo doon. Pero lahat ng propesiya patungkol kay Kristo ay inilahatag na po ng bawat ng mga taong naroroon mula kay Abraham hanggang sa pinakadulong propeta. Doon po inilahad nila kung sino nga ba si Kristo. 'Di ba? Sino po ba yung si Kristo noon? Angel of the Lord, chief cornerstone, siya yung ulap o haliging apoy, di po ba sa wilderness? Siya rin po yung Lamb of God who takes away the sin of the world. Lahat, seed of Abraham, son of David. Lahat po yun ay types and shadows ng patungkol po kay Kristo sa Mesayang darating. At pagdating nga sa John, di po ba? John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagdating niya sa verse 14, sinabi ni John na bilang eyewitness, nag-incarnate po yung Word na yun. At sila'y nakapiling, nanahan sa kanila, nakasama nila, nakausap nila. At walang iba kundi si Kristo na bumaba mula sa langit. Ang hiwaga na ito ay hindi po nahayag sa sangkatauhang hanggat hindi nagaganap ang pagkakatawang tao ni Jesucristo. At ito rin po yung dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo sa aklat o sa mga taga-Colosas. At ang hiwagang ito ay pilit na winawasak ng mga taong nagmamarunong, subalit lumalabas ng mga hangal. Diba, kinakalaban niya yung mga false teachers nung time po na to. Nang sa gayon, hindi po ma-persuade, hindi sila malito dun sa katotohanan kung sino nga ba si Kristo na kanilang tinanggap at sinampalatayanan. Ang panawagan din po ni Apostol Pablo sa iglesia na ang pag-ibig ang siyang magbaband, ang siyang magtatali sa bawat isa
sa atin at panatilihin ang katapatan sa plano ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan. At ang hiwaga rin na ito ang nagtali sa atin upang tayo naman ay hindi po makapagligaw ng mga taong tinuturuan po natin. Nang sa gayon, maisip nila at maintindihan na yung tinuturo natin ay totoo sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi at nagpatotoo po nito. Kaya nga po, diyan po sa ating passage, sabi nga, di ba, to unite us in love. Kung walang pag-ibig, wala pong pagkakaisa. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Bakit? Because God is love. Di po ba? Kung walang pag-ibig, walang pagkakaisa. Tingnan niyo po ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila po ay nagkakaisa. Lahat ng ginagawa po nila ay bahagi ng kanilang plano para sa sangkatauhan, para iligtas ng tao sa tiyak na kapahamakan. Kung ganun, anong ibig sabihin ng pagkakaisa sa pag-ibig? Ibig sabihin lamang, meron kang malasakit sa iyong kapwa mananampalataya. Diba? Kung may malasakit tayo sa labas, mas importante at una sa lahat na may malasakit tayo sa ating kapwa Kristiyano. Amen po ba? Anong katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa isang iglesia para magkaroon po sila ng pagkakaisa? Narito po ang sagot. At mababasa rin po natin yan sa Colossus chapter 3, beginning verse 12 to 15. Kaya dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanina man. Mapagpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Bakit daw po? Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit po tayo nasa loob ng iglesia at bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya po, minsan, sabi ko nga kanina, di ba, bakit tayo naririto? Bagamat iba-iba tayo ng pag-uugali, iba-iba tayo ng gawi, iba-iba tayo ng gusto. Pero nilagay tayo ng Panginoon para panatilihin yung pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin. Ang tanong, kinakamusta po ba natin ang bawat isa? Po ba? O kaya naman, pinagpipray po ba natin ang bawat isa? Hindi lang po pastor ang gumagawa po ng panalangin ng mga kapatid. Ginagawa po ba natin yon? Ganun po, di ba? Kung titignan natin, masarap at masaya sa pakiramdam pag ang banal na spirito, yung naroroong kumikilos sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi nandun yung pag-ibig eh. At yung pag-ibig na yun, dala-dala po yun nung unity. Dahil kaisa ka sa iglesyang ito, iniibig mo lahat nung naroroon sa loob ng iglesia. Meron akong kakilala, isang mananampalataya. Bold po siya na sabihin kung ano ba yung nakikita niyang mali sa kanyang sarili. Doon po sa mga taong kapatiran niya. Di ba mas maganda po pagka ganun eh. Hindi po yung nagiging judgmental tayo sa kanila. Siguro kaya tahimik yan. Siguro kaya magulo yan. Di ba? Hindi po. Ibig sabihin lang nun na pumapasok sa atin yung kaaway. Dahil naglalagay siya ng kung anong mas maling aral o maling katuruan at nasasabi natin o nagagawa natin yun sa ating kapwa. Diba? Nawawala po yung unity at nawawala din po yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya po, marapat maging open tayo sa ating mga kapatid. Di po ba? Diba mas maganda po pagka ganun? Yung nagbabatian kayo, hindi lamang pagkailangan, kundi sa bawat araw, kinakamusta mo, ano na yung naging buhay mo,
Ano na yung mga pinagdaanan mo sa linggong dumating? Di po ba? Nakakagaan din ng kalooban po yun eh. Pagka nagsasabi ka dun sa mga taong malapit sa'yo, lalo na nasa loob ng iglesia. Next po, bakit marapat nating pasalamatan ang iglesia na ating kinabibilangan? Dahil ito ang nagtuturo sa atin upang magkaroon tayo ng tunay na pagkaunawa. Pagkaunawa kanino? Yan. Sabi po diyan, sa pamamagitan niya ni Hesukristo, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama niyo pa rin ako in spirit. Diba kaya po nandun yung unity. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Dito po, ipinakita ni Apostol Pablo na kung titignan nyo sa lahat ng sulat niya, dito lamang po niya inilahad kung sino nga ba si Kristo. Ano yung likas at kaayuan, katayuan ni Hesukristo. Sabi po dyan sa Colossians chapter 1, verse 15 to 20, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi po nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ni Kristo, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati na po mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at maging ng pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para po sa Kanya. Siya ang una sa lahat, ang buong sansinloob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Siya yung ulo ng iglesia na Kanyang katawan at siya rin ang pasimula, ang panganay. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat po ng bagay. So ano po yung ibig sabihin nun? Na kay Kristo na po ang lahat. Wala ka nang dapat hanapin pa. Ang marapat na lamang ay paano mo paaalabin, paano mo aalamin, at paano mo pagbubutihan na kilalanin at mapalapit lalo kay Kristo. Kasi nasa Kanya na po ang lahat eh. Wala na tayong hahanapin pa. Meron pa pong sinabi niyan, verse 2. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Yan po yung katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kaya niya isinulat po yun? Di po ba? Dahil meron pong lumalaganap na aral patungkol kay Kristo at sa Kanyang deity, sa Kanyang pagiging Diyos. Na minsan, ito yung nagiging daan para po malito yung mga tao, mga mananampalataya na nasa Colosas. Kaya po, patuloy na isinulatan sila para bigyan ng warning, maipakilala kung sino nga ba si Kristo na siyang ating sinampalatayanan noon. Na ililigaw na ang mga taga-Colosas sa tunay na kaalaman kay Kristo. Kaya ang paliwanag ni Apostol Pablo na ang buong kalikasan ng Diyos ay walang iba kundi na kay Kristo lamang. At sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Binanggit din po ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa pangalawang Pedro chapter 1, beginning verse 2 to 4. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin. Para saan daw po? Upang makapamuhay tayo ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang
magbahagi sa atin ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Diba? Nandun po yun eh. Nandun yung benefits. Di po ba? Diba sa kumpanya, pag pumasok po, maraming mga benefits. Meron kang SS, diba? May 13-month, 14-month, minsan nga umaabot pa ng 15-month. Di po ba? Pagka maganda yung kumpanya. Yun po yung mga pangmundong benepisyo. Pero sinasabi dito ni Apostol Pedro, bilang ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos, mararanasan mo yung spiritual blessings na hindi kayang ibigay ng mundong ito na masisira. Diba yun po yung napakahalagang pangako niya na tanging si Kristo lang ang makapagbibigay at makapagdadala sa atin dun sa kanyang kaharian. Kaya po, ano daw ang mga pagpapalang natanggap natin sa Diyos nang kumilala tayo sa Panginoon? Sabi po kanina, binhaginan tayo ng kanyang kapangyarihan na makapamuhay ng tapat sa Panginoon. Diba? Katulad na lang nung tinapik po natin last Sunday, kaligtasan. Hindi naman po natin tinatrabaho ang kaligtasan para tayo maligtas. Si Pablo na rin po ang nagsabi, diba? Na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi po dahil sa ating sariling lakas at kakayahan para tayo maligtas. Binhaginan din tayo ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Diba sabi po dun sa Matthew, sabi kay Pedro, Pedro, itatayo ko ang batong ito, di po ba? Na lahat ng anumang gawa ng kaaway ay hindi po makakapasok dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Binahaginan din tayo ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Diba lahat po yan ay mga pagpapalang espiritual sa bawat isa po sa atin. At ang kailangan lang, yung essential na karunungan na dapat po nating makuha saan? Sa Biblia. Sabi nga po, may nabasa ako, yung Bible daw po, ang kahulugan daw po ng Bible, basic instructions before leaving earth. Di po ba? Ito yung mga basic teachings at information na kung minsan binabaliwala ng tao. Hindi nila binibigyan ng pahalaga. Pero ito'y nakikita natin na napakahalaga sa anumang libro na naitala po sa mundong ito. Kaya nga sabi ng John, di ba? Wala nang ibang aklat na maitatala pa, kundi ito na lamang para sa ikaliligtas ng tao. Kung tayo ay na kay Kristo, hindi na po natin kailangan pang hanapin ng religion. Diba? Yung iba, ganun po ang dating eh. Anong religion mo? Anong religion mo? Contestant A, ay ako, ano ako? Ganito. Si contestant B, ay ganito ako. Ano ba yung tinuturo dyan? Di po ba? Ganun yung nagiging thinking ng tao. Religion. Pero sa Bible, wala pong sinabi ang Panginoon na relihiyon, kundi relasyon sa Kanya. Karunungan ng tao dahil na kay Kristo lamang ang kahulugan ng tunay na buhay. Diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako yung buhay. Ako yung daan. Sabi nga po ni Pastor Bong, iisa lang ang daan. Hindi ka pwedeng kumaliwa o kumanan. Tunay na kaalaman at kapangyarihan at lahat ng kailangan sa ating kaligtasan ay nakatala na po sa aklat ng Biblia. Kaya wala pong iba kung di lamang si Kristo. Kung di dumating si Kristo, paano na po tayo? Pero sa umpisa pa lang, pinlano na ng Panginoon. Pinalo na ng Diyos Ama ang mga bagay na ito. Mahalaga ang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus. Bakit? Sabi po sa John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan tayo, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. At mula po dyan sa pagsasakripisyo na yan, in return sa bawat isa po sa atin, di ba naroon po yung pagsisisi, naroon yung pagsunod, naroon yung paglilingkod. Oo, totoo na pananampalataya,
yung magbibigay ng kaligtasan. Pero sinasabi po dun na hindi po dito lang nagmumula yung pananampalataya mo. Kailangan mo ring gumawa. Kailangan mo humakbang patungo sa bunga ng pagsasakripisyo na ginawa ng Panginoon. Di po ba? Sabi nga po, yung knowledge, yan po'y direksyon ng Diyos sa atin. Pero yung wisdom, ikaw na mismo, yung pupunta dun sa direksyon na gusto ng Diyos para sa'yo. Example, si Abraham. Di po ba si Abraham, inutusan siya ng Diyos. Pero hindi niya alam kung saan yung lugar na pupuntahan niya. Pero humakbang si Abraham, tumugon dun sa panawagan ng Diyos. Dun po natin makikita yun na kung ikaw ay merong knowledge, dapat meron ka ring wisdom. Kasi yung knowledge, yan yung gabay mo sa buhay. Pero kung ilalagay mo lang yung knowledge mo dito at hindi ka gagawa, nonsense po yun. Walang halaga po yun. Nananatiling wisdom lang o knowledge lang po sa ating kaisipan. Kaya nga po, marapat pinagbibuhusan natin ng panahon na makilala pa si Kristo. Diba, tignan niyo po, ilang taon na po tayo sa church. Sunday after Sunday, nandito po tayo sa loob. Nakikinig ng kanyang salita. Doon sa tagal po ng haba na iginugol natin sa loob ng iglesia, ano na po ba yung mga bagay na natutunan natin at na-i-apply natin sa ating buhay? Meron po ba o wala? Di po ba? Nagiging basic knowledge lamang po ba yung pakikinig natin ng salita ng Diyos Sunday after Sunday? O nagiging daan para mapalapit lalo tayo sa Diyos at mabago yung ating buhay sa bawat araw? Dahil Diyos lang ang makapagpapabago sa buhay natin. Di po ba? Ang bawat isa ay instrumento na ginagamit ng Diyos para makita natin yung kabutihan, yung pagmamahal, at yung sakripisyo ng Diyos para sa atin. Diba? Ganun po Ang Panginoon naglingkod. Hindi siya pinaglingkuran. At manapa, ganun din po tayo. Paglingkuran natin ang bawat isa sa loob ng iglesia. Unahin po natin yun bago po natin dalhin sa labas. Sapagkat makikita po yun sa aura natin. Makikita po yun sa dating mo. Makikita po yun kung paano ka nakikisalamuha sa kapwa mo kapatid pagdating mo sa labas ng iglesia. Di po ba? Kaya dito, ito yung practicum Ito yung practice sa loob ng iglesia. Bago ka lumabas, kailangan maayos yung iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa kapatid. Maayos yung relasyon mo sa iyong kapwa. Dahil kung hindi rin magiging maayos ang relasyon mo sa kanila. Yun po ang nagiging dahilan. Lastly po, bakit daw pumarapat nating pasalamatan ang iglesia na ating kinakaaniban? Dahil ito ang nagtuturo sa atin upang magkaroon tayo ng tibay sa pananampalataya. Sabi po sa verse 6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus, yung mga mananampalataya na po sila, bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong mga buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ano daw po yung dapat nating gawin? Dito po, binilahad na ni Apostol Pablo kung umpisa ng kanyang sulat. Sabi niya, unite in love. Diba, magkaroon kayo ng kaunawaan dun sa nakatagong misteryo ng Diyos na kay Kristo Jesus. And lastly, sinabi niya, yung pananampalataya nyo na rooted dun sa salita ng Diyos at build up, yan yung magiging daan para anumang struggle sa ating mga buhay, tulad po ng naranasan ni Pablo, ay hindi po siya mawawala sa pananampalataya. Diba? Kahit anuman yung dumating sa kanya, binanggit pa rin niya yung last, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kasi bakit? Dahil nasa kulungan po siya.
Pero ganun pa rin yung dating ng sulat niya. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Di po ba? Parang kung titignan po natin, hindi ba nakakaano kay Pablo na nasa kulungan na siya, pero nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Na sila nasa labas, pero yung pananampalataya nila, gumegewang-gewang, tulad ng alon sa dagat na kung saan tinatangay-tangay po. Diba? Kaya po ganun na lamang yung diin ng sulat ni Pablo para sa taga-Kolosas. Magpakatibay sila sa pananampalatayang nasa sa kanila, na itinuro ng mga apostol. Kaya po ano daw dapat natin gawin? Kailangan natin magsipag at magtiyaga. Pinangangaralan ni Apostol Pablo ang mga taga-Kolosas para hindi sila maakit ng nakararahuyong nakaturuan ng mga nagmamarunong gaano man kaganda ang kanilang presentasyon o pagpapaliwanag. Makikita nyo rin po yan sa chapter 2. Sabi nga po sa 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan, gnostisismo, at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sinabi rin po sa verse 16, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito po yung nagaganap dun sa iglesia ng Kolosas. Samot-saring aral na siyang lumilihis na dun sa aral na kanilang tinanggap nung sila ay sumampalataya kay Kristo. Kaya ibinabalik lang po ni Apostol Pablo na ito, at dito tayo nag-umpisa eh. Kaya nga 'di ba sabi niya kanina, yung pananampalatayang itinuro namin sa inyo ay huwag niyong kaliligtaan, huwag niyong kalilimutan. Dahil hindi kay Kristo galing ang mga yan. Ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba. Ito daw po yung mga sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit, mga Gnostics teachers, na merong knowledge na sila lamang daw yung nakakaalam. Nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagmamalaki lamang po sila, dala ng kanilang kaisipang makalaman. Ang kailangan natin ay sipag at tiyaga sa katuruan ni Hesukristo upang mapanatili natin ang katatagan ng ating pananampalataya. Di po ba ang paglago at pagtatag sa pananampalataya, hindi po yan galing sa langit at babagsak lang sa atin. Hindi po ganun. Sabi ko nga kanina, binibigyan mo ng oras, ng panahon na makilala pa kung sino si Kristo sa buhay mo. Opo, tinanggap natin siyang Panginoon na tagapagligtas. Pero hanggang doon lamang bang sinasabi ng Biblia? Na ganito kakapal ang Bible. Di sana natapos na po ng Genesis ang Bible at tapos na. Pero hindi, dumating pa ng Revelation. Ibig sabihin, meron pa siyang nais na matutunan natin, na magagamit natin para labanan ang gantong mga katuruan. Di ba sinabi pa dyan, katatagan ng pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan natin ng panahon sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia, pagsasabuhay sa mga natutunan at naunawaan natin, mahirap man, madali para sa atin. Di ba may mga ganun po eh. Merong napakadali na mag-aral sa kanila, pag-aralan yung salita ng Diyos. Meron namang 3 taon, 4 na taon bago niya natapos at naintindihan yung tunay na kahulugan ng sinasabi ng Panginoon. Iba't iba po man tayo ng antas, pero ang sinasabi niyan ng Panginoon at ni Apostol Pablo, huwag tayong titigil na mag-aral pa. Makilala pa natin kung sino nga ba si Kristo sa buhay po natin. So, balikan po natin, bakit daw marapat pasalamatan ng iglesia na ating kinabibilangan? Dahil ito ang nagtuturo sa atin upang mabuklod tayo sa pag-ibig. Magkaroon tayo ng tunay na pagkaunawa kay Kristo Jesus at magkaroon tayo ng tibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Bilang conclusion po, ang iglesia na ating kinabibilangan ay marapat na pasalamatan.
Ito ang nagiging daan upang mas makilala pa natin ang Panginoong Hesukristo. Ang mga gawain na itinatag dito ay mga kaparaanan lamang ng Diyos upang tayo ay mahubog sa pamamagitan ng pag-ibig, lumawak ang ating pangunawa at lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang mga gawaing tulad po nito ay alay po natin sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay at tumubos ng ating buhay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na makasama natin siya at maibalik sa orihinal o disenyo, unang disenyo ng pagkakalikha niya po sa atin. Tayo ay matutong magpasakop at magbigay ng pagpapahalaga. Huwag po nating hayaan o masayang ang mga ibinigay na pagkakataon ng Diyos. Huwag din po nating hayaan na matapos sa atin ang mabuting balita. Patuloy po tayong magsikap kahit tayo po ay nahihirapan. Sinabi po ni Apostol Pablo, yamang tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. At bibigyan din ko po yung verse 7. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa atin ng Diyos at laging magpasalamat sa Kanya. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Po, tayo po ay magtapos sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa isang masustansya at masaganang pag-aaral na minsan pa, Panginoon, ay binuhos mo sa iglesyang ito at sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon, na patuloy nga pong nag-iisa sa iglesyang ito, O Lord God, at sa iyong mga anak na naririto. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, at sa karunungang walang patid na ibinigay mo po sa nag-iisang anak mo, Panginoon, na si Hesukristo. Salamat sa kanyang buhay na minsan pa'y namatay para po kami, Panginoon, ay mabuhay eternally, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at patuloy na babaunin namin ang salitang ito. At hindi lamang maging isang tagapakinig kami, kundi, Panginoon, gagawa kami ayon sa minimithi mo at ayon sa kalooban mo. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.